Guys, maraming Hinebra fans ang nagagalit. Pinabayaan daw ng Hinebra si Justin Brownlee. Pwede pong iapila ni Brownlee ang kaso, ngunit nagdesisyon ang POC, pati na rin ang Barangay Hinebra Team Management, na huwag nang i-contest ang result ng test. Dahil nga po sa desisyong ito ng mga opisyal, ay nagagalit nga po sa POC, pati na sa SBP, ang mga fans ng Barangay Hinebra. Bakit daw parang iniwan sa ere si Brownlee pagkatapos nitong bigyan ng karangalan ang Pilipinas? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Si Al Francis Chua po ang napanood ng marami habang nakikipag-usap ito sa media, kung saan ay sinabi nitong kung siya ang masusunod ay tatanggapin na lamang nila ang resulta ng doping test na ginawa kay Justin Brownlee. Ang pahayag pong ito ng Hinebra Team Governor na tumayo ring Gilas Team Manager sa katatapos na Asian Games ay hindi nagustuhan ng maraming Hinebra fans. Parang negatibo po ang dating nito sa mga Hinebra fans. Bakit daw hindi nila ipinaglaban ang kapakanan ni Justin Brownlee? Matapos daw bigyan ni Brownlee ng 2 gold medal ang Pilipinas, ngayon daw ay iniwan na nila ito sa ere. Na-explain na po natin ang tungkol dito sa nakaraan nating 2 video content. Pwede naman po talagang iapila ang doping test result kay Justin Brownlee. Kung may duda ang POC o ang SBP sa positive result, pwede nilang i-request o mayroon talagang karapatan si Brownlee na i-demand ang analysis ng kanyang B sample. Nag-positive na nga po sa carboxy THC ang A sample ni Brownlee. Mayroon siyang karapatan na i-contest ang resulta at hilinging masuri din ang kanyang B sample. Ang A sample po at ang B sample ay parehong urine sample ni Justin Brownlee. Para pong ihi A at ihi B. Sabay na kinuha at inilagay sa 2 magkaibang maliit na bote. Nilagyan ng pangalan A sample at B sample. Nauna nang sinuri ang A sample at positive nga po ang result. At malamang sa malamang positive din ang magiging resulta ng test sa B sample. At lubhang mabusisi, kakailanganin pang pumunta sa China ang isang representative ni Justin Brownlee o isang kinatawan ng Philippine Olympic Committee upang saksihan ang pagbubukas ng B sample. Kung magpapositive ulit ang test result sa B sample, posible pong mapatawan si Justin Brownlee ng 2 taong suspensyon. Kaya mas minabuti ng POC at ng Hinebra Team Management na tanggapin na lang ang unang resulta. Kasi po sa ganitong paraan ay posibleng lighter sanction o parusa ang ipapataw kay Justin Brownlee. Kasi nga hindi na nila kinontest ang findings ng International Testing Agency. Kumbaga, parang deklarasyon na mayroon tayong tiwala sa ginawa nilang proseso. Sang-ayon po sa code ng WADA o World Anti-Doping Agency, kung susundin ng POC o SBP ang mga requirements at mag-a-undergo si Justin Brownlee ng treatment program, posibleng 1 buwan o hanggang 3 buwan na lang ang suspension ng Gilas Naturalized Import. Ang ganitong line of thinking po ang pinagbatayan ng POC, pati na ng Hinebra Team Management para magdesisyong huwag na lang i-contest ang resulta sa A sample ni Justin Brownlee. Ito po yung nakikita nilang pinakamagandang paraan upang mapagaan ang sanction sa Hinebra Resident Import. Kaya nga sa mga Hinebra fans na nag-iisip na pinabayaan daw si Justin Brownlee matapos itong tulungan ng bansa sa 2 international competition, hindi po totoo yan. Wala pong nang iwan kay Brownlee sa ere. Nakatutok po kay Brownlee ang buong atensyon ng POC, SBP at lalo na ang Barangay Hinebra Team Management. Nakaantabay sila upang gawin ang nararapat kapag ibinigay na ang sanction sa Hinebra Resident Import. Kaya sa mga Hinebra fans, huwag po kayong magalit. Sasamahan ng Hinebra at ni SMC Sports Director Al Francis Chua si Justin Brownlee hanggang matapos ang kontrobersyang ito. Hindi po nang iiwan sa ere ang Barangay Hinebra. Samantala, imekos-mekos din natin ang tungkol dito sa isa pang kontrobersya, ang tungkol dito sa player na asking for the moon ng aluking maglaro sa Asian Games. Una na kasing naisip ni Coach Tim Cone, kakailanganin daw ng Gilas ang shooting ni To The Moon, kaya gusto niyang isama sana ito sa lineup ng national team. Pero nang tawagan daw ni PBA Chairman Ricky Vargas, naku po, singtaas nga raw ng buwan ang hinihinging kabayaran.
I love the country, sabi raw, pero hindi libre ang pagmamahal niya sa Pilipinas. Dapat may kasama ding sandamakmak na kas. At yun nga po ang nangyari. Sabi raw ni na Coach Tim Cone at Team Manager Alan Francis Chua, wag na lang, makakasira lang siya sa team. Pero heto ngayon ang resulta. Dahil hindi nakuha ang di umano'y 30 million asking price para maglaro sa Asian Games, ang sariling mother team naman ang gustong katasan. Nanghihingi na naman daw ng dagdag na sahod. At tulad nung nakaraang taon, wala itong balak si Putin antok and text hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. As per Homer Sison article in his column sa Spin, ang plano raw nito ay sa US pa rin magdaos ng birthday. Sa October 27 pa po yan. And to think, sa November 5 na ang opening ng PBA Season 48. Sagradong baka ang tingin nito sa sarili na kayang baliwalain ang order ng mga team officials. Pero mukhang hindi na magpapa-blackmail ang talk and text. Sa isinabit na team lineup, wala raw doon ang pangalan ni To The Moon. Nang tanungin si PBA Chairman Ricky Vargas kung kumusta na ang kanilang star player, simple at maikli lang ang naging tugon nito. Ayaw para umuwi eh. May magagawa ba kami? Of course, mayroon silang magagawa. Dapat nilang bigyan ng leksyon ng isang player na abusado na ay makapal pa ang muka. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina members of Edna's Bible Study, Water Lady, Madeline Abaya, Cecilio Tenorio, Bira Blonde, Alvin Katakutan, Virgilio Martinez, Lindon De Leon, Roland Calma, at si Antonio Fernandez. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.